Oh, nandito daw. Yan. Ayun, gumagalaw. Ayun, oh. Oh. Diba? Ayun, oh. Ay. Ayan. Isang magandang buhay. Napakasama ng pakiramdam ko. Ha? Asaan? May ahas daw si Jomar. Walang trabaho. Dalawa lang silang naglinis ngayon. Talagang umaakyat ang mga ahas, ano? Maliit lang. Oh, wow. Anong ahas yan? Ano ko yan? Tulog. Tulog. Eh? Sana pinakawalan mo na sa malayo. Nasaan na? Wala na eh. Sumusong na dyan. Ayun ko yan. Pero hindi siya, hindi siya yung, ha? Hindi mo na, yan ba? Ahas. Tulog. So ito kahapon, ako. Nagganyan-ganyan ako. Tapos, nailipat ko na yung aking, may magandang balita tayo, ha? Nailipat ko na yung aking Japanese orange. Ayan. Medyo pa, tingnan nyo, bumaba yung lupa. Dadagdagan pa natin yan ng vermicast. Nag-check ako ng pH level niya. Medyo alkaline ng kaunti. Medyo angat ng kaunti. Hindi siya slightly acidic. So kailangan natin mapa-slightly acidic natin itong lupa. Kaya ayun, kailangan natin gawin yan. Di pa ako nagpapakain ng isda. Mamaya magpapakain po ako. Mayroon tayong magandang balita. Silipin natin yung nagpakawala si Rambo ng kalapate. Silipin natin yung meron ditong isang ayun, mas malaki, tingnan nyo na pumasok. Tingnan nyo, mas marami po ang duckweed, mga farmer. Kaya busog na busog ang ating mga tilapia. Yan. So silipin natin, ikot lang tayo. Kailangan magtrabaho kahit ang sama ng pakiramdam. Tapos si Bebe, kailangan din po namin bumili ng, baka magsubik na lang kami. Hindi na ako makakapunta ng Masinloc. Next time na lang. Hindi ko na po kaya. Hindi ko kaya mag-drive ng mahaba. Subic okay lang. So medyo pahinga lang ng konti. Uminom na ako ng oregano. Grabe, tinamaan ako ng trangkaso. Sakit ng, alam mo yung pakiramdam na gusto mo lang humiga at magkumot at bumaloktot. Masakit yung mga, parang ngalay yung mga tuhod, yung mga kasukasuan. Tapos yung mata ninyo parang ang init. So yan po yung pakiramdam ko ngayon. Tapos sabi ko nga kay Bebe, wag na muna tayong wag na munang si Nenay sa akin kasi may iba tayo. Ayan, may radish. Sabi ko kay Papa Yam, may radish na doon. Pwede na ba yun? Kanya ako. Sinigang kasi kami ngayon. Ayan, meron tayong good news. Mamaya ako na po sasabihin. At hanapin ko muna. So ayan, ikutan muna natin yung ganda ng kalapate ni Rambo. Mamaya magpapakain tayo. At kumusta na kaya ang mga ulang? Big question mark, mga farmer. Ayan. Yung mga ayungin na andyan masaya, kitang kita naman. Tanong na lang isa, lumaki kaya? Ayun, kita nyo, nikintab. Mamaya magpapakain tayo. Gawa lang muna tayo ng ilang minuto. Ayan. So ikot tayo sa kanilang binuhusan kahapon. Ayan. Oh, lychee na hindi namumunga. 10 years na. Pero ito binili ko, seedling to, mga farmer. Hindi po ito buto na pinatubo. Seedling yan. So, hindi din lahat ng seedling tumutubo talaga ng maayos, Maganda talaga yung malaki na. So mukhang madadagdagan po yung ating halaman sa container o pot o drum tinatawag, kasi may mga nakita ako, gusto ko din pong magsubok ng avocado doon sa pot. Malaki naman po yung pot natin. Bibili na lang uli ako doon, babalik tayo kay Tyson. Parang nag-enjoy ako sa ganyang setup.
So tamang-tama, pwede mo pang ilipat, di ba? So ayun po, maglalagay tayo. Pwede tayo dito sa mga ganyan, dito ayan, mga gilid-gilid dyan. Pagka na ano na po yan, so pwede tayo maglagay ng mga halaman sapat. So ang mga target natin dyan is avocado, kiat-kiat. Japanese orange medyo pricey, mahal. So hanap tayo ng ibang mga halaman. Yung jujube, Brazilian grapes, maganda din. Gusto ni Bebe ng pangarap niya yun sabi ko sa kanya, punta tayo ng MHS Farm. Yun, maganda din po doon pumunta. Actually, hindi naman po kamahalan yung andoon. Mura din lang naman yung mga ano nila. Doon talagang marami, hindi sasawa kayo. Fruit bearing trees. Kasi si Tita more on calamansi at meron din namang fruit bearing. Pero doon talaga nakafocus talaga sila. Puro fruit bearing trees. So walang trabaho ngayon. Si Kongkong mananampalok na lang daw. Sabi ko sige, ganito na lang gawin natin. Bibilhin ko sa presyong palengke. Kasi magkano lang po ang kuha sa kanya, 15 yata. Sabi ko kung magkano ang presyo sa palengke, yun ang kukunin ko sa'yo, 40. So tingnan natin. Ito na. Ayan na po ang ating may low pressure area kasi, pero tumawid lang, nalusaw na din naman daw po. Kaya medyo kanina maulan, hindi tuloy nakapagtrabaho. Inaano pa naman sana namin yung yung kalat-kalat mga gamit. Tingnan nyo dito. Yung ano ko. Ayan. Tak. Ito, yung gusto kong maayos. Ayun, eto. Sana mataas natin tong problema, baka pumasok dito yung tubig. Lalagyan na lang ng kanal para natin, mag-guide natin. Ayan, no work, no lechon tayo. Ay ako mag-work. Ayan. Ako naman ay thankful dahil 1 year and 5 months na ba? June, July, August, September, October, 11 mga farmer. 1 year and 5 months na po ang ating kainan at naandoon pa naman at survive pa. So, kumikita pa naman, nakakapagpasahod ng mga tao. Kaya thankful tayo mga farmer. Ayan. Si Bebe takot lumipat. Sabi ko, Bebe, medyo magastos yung paglipat. Pero sabi niya gano'n, parang natatakot ako, sabi niya. Kasi parang yung swerte natin na andito na. Sabi ko, hindi tayo makaka-move on, 'di ba? Hindi natin mai improve yung ating menu. Yung dadagdag natin like kare-karing lechon, 'di ba? Yung mga ganon. Kasi masikip. Tapos ihaw-ihaw, 'di ba? Madadagdag natin diyan. Para pagdating ng mga customer may umuusok. Mas makaka ng gutom. Ayun. So 8 minutes na tayo. Bilis na. Yan. May nag-iisipan ko kung saan pa ako maglalagay ng mga pasok-pasok. Kaya lang paano ko kaya? Ilan lang pasok ang mabibit-bit ko kada biyahe, no? Hirap Dito pwede tayo mag-avocado diyan, no? Kasi dito naman yung daanan. Yan. Gusto kong avocado yung nakatrim na talaga, nakapruning na medyo mababa lang. Kagaya ng mga ginagawa nila sa ang good news mga ka-farmer, ayan, sabihin na natin. Ang good news po ay si Rambo may marites na dala. Nakita niya po dito yung mga ulang. May good news na tayo. May mga ulang na daw pong gumagapang maakyat dito. Hindi ko lang alam kung saan banda, pero may nakita na pong ulang na sumasalubong sa saan ba si Rambo? Wala, hindi ko na tanong. Kasi nakita ko siya kanina. Si Papa yung mga daw tuwang-tuwa din. At
nakita niya yung ulang. Wala na yata. Ayan, nakakatuwa, no? Ibig sabihin malalaki na daw eh. Sabi ko, ano mamaya, tirahin mo na. Wag, panaki natin. Bagay, wala naman pong hito. Walang nalaglag na ata yung forma. Oh, daming red tilapia dito, oh. Nakakalabas din. Ayan, dami. Nasaan na yung ulang natin? Wala man akong katibayan sa inyo, no? Hindi naman ako magsisinungaling. Di ba? So, ito yung mga natin, no? Red tilapia. Dami. Ito, tumatawid naman yan. Tumulusot ulit. Wala Nasaan? Isang butas na lang po ito, mga farmer. Ito, wala tayong nakitang ulangis. Wala. Ay, nako. Maakyat daw eh. Daming ang dami nating nakitang sumasalubong talaga yung yung kita nyo yung mga mga farmer. Ayun, ang dami. Tawag dito, ayungin na maliliit. Ayun, sumasalubong talaga sila sa tubig, ayun, nandito, dami. Mga ganito kalalaki. Ano kung nakikita po ninyo. Ayun, ulang, laki. Ayun, ewan ko lang po kung nakikita ninyo. Ayan, ayun, ulang. Ayun, laki na, lalaki. Ayun pa. Aba, talaga naman. Ewan ko nakikita po ninyo. Ayan, kita nyo ba yan? Lalaki. Laki, no? Nandito daw. Ayan. Kita nyo yun. Ayun, gumagalaw. Ayun, diba? Ayun, tapos ayun pa, dalawa sila. Ayun yung lalaking ulang. Malaki na din. I hope nakikita po ninyo. Medyo ng kaunti blurred. Nakikita nyo yung mga kumikintab, yung mga maliliit na ayungin. Ayun, yan, andito. So ayan po yung ulang. Ayan, bumakbo na sila. Ewan ko lang kung nakikita po ninyo yan, ayun, laki. Sabi ni Papa yan, malaki na. Ayan. So, that's the ulang. Ayun. Tapos ayun yung isa. Sana nakita po ninyo. Medyo i-close up ko ng konti yan. Kung kita ba? Kita siguro. Ayan. Ay, salamat. Ayan, daming ayungin. Nagkukumpulan. Nandito, sumasalubong sila. Galing, so positive. Ibig sabihin talagang nakasurvive. Sabi ko nga nung ay, mga ayungin natin, kikintaban, nakain ng lumot. Nikislap. Nakikita niyo po ba? Ayun, kita niyo yun, parang kidlat. Ayun, madami kasi sila yun. Maliliit, mga anak yan, mga bagong dito na po yan, dito na pinanganak yung mga ganyang kaliliit na dito na yan, produce na natin. Lumalaki din naman. Daming ayong, ayan, ulang pala. 1, 2, 3, tatlo. Ayan, at least naandyan na yung mga ulang natin. So palagay ko marami ding ayungin dito. Maganda nga sana mapababa natin and then takpan na. Ang problema nito, kailangan pong tambakan to. Hindi ko alam kung paano gagawin natin dito. Medyo naubusan na ako ng naubusan ako ng idea. Parang resort is not a good parang iba, change of plan tayo. Habang tumatagal po, medyo sabi ko hindi ano na lang natin. Tingnan natin kung ano ang pwede. Pakain tayo. Nakakatuwa naman yung mga ayungin, dami. Pangarap ko lang dati ayungin na sana makapagpabuhay, pero ayan po, pinagkaloob naman, nakapagpabuhay tayo. Ngayon naman ang target natin is makapagpalaki, 'di ba, ng ayungin. So
ito pwedeng i-drum ito, oh. Laki na din ng ating duhat. Giant duhat daw po ito. Malay mo, sana makapagpabunga tayo next. Ano? Namulaklak na yan actually. Nagbulaklak na po yan. Ay, sumanap pakiramdam ko. Pakain ako ng kalapati para at least kung aalis kami. Eto, may nagpo-pruning pagka 1 year na. Pero parang mas maganda ata ituloy mo na yung pruning, tuloy-tuloy ano. Pag may nakikita ka, tanggalin mo na, yun na yung i-guide mo na siya, di ba? Parang ewan ko parang mas maganda ito, tatanggalin natin yan. Ito pag ganun baba, ibang klase ang ano. Yun ang pangit pagka hindi ka nakakapili eh. Pero kung ikaw ang pupunta sa seedling mismo, makakapili ka ng kasi may imagine mo na po yung puno eh, yung mga sanga niya, ano ititira mo. Sa mga marunong talaga makikita mo na, may imagine mo na yung magiging itsura ng halaman, diba? So ganun, kaya mas maganda ikaw ang pupunta. Kagaya nun, kung ano, wala na kasing din pala nung pumunta ako doon, itinabi na lang ni tita yan sa akin, hindi na, wala nang pagpipilian. O ayun lang nangyari. Ito yung has avocado natin. Ayan. Kain tayo ng isda. Ayan na, kain tayo. Isang magandang balita naman yan, kasi talagang bukoy yung mga isda natin. Dami din doon sa kabila, kita nyo? Dito malalaki. Ayan naghagis tayo, kalat na. Tapos hagis din tayo sa gitna. Maaamoy nila yan, lalabas sila doon sa butas, kakain. Ganda na ng panahon baka sa Subic mainit kasi yung low pressure area nasa bandang Aurora eh, may bandang Quezon, wala naman sa west side. Kaya baka maganda din naman. Sabi pa naman ni Ate Beng, tinawagan ko kahapon, daming isda sir. Sabi ko, tabi nyo ako ng apahap, dahil yun ang target ko kako. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, dahil na baka antukin ako sa biyahe. Baka antukin tayo sa biyahe, haba pa naman ang biyahe. Kain tayo. I-biyak natin, checking ko din ang ano nito, pH level. Baka ano din, huwag kang mahuhulog brother huwag ka. Pero makapit naman po itong yun. Perfect. Ayan na sila. So marami ang lalabas, naamoy nila. Dami ang nalalaglag sa feeds na to. Pero okay na rin, yung nga sabi ko, ulang makakakain. Nakapos ako oregano na ako. Bala ko yung sa kalapate Alam niyo yung sa kalapate, tawag dito, napaka malinis naman po yung pagkakagawa ko. Sukang tuba, coconut vinegar, blender ko po yung oregano, bawang, maraming bawang, luyang dilaw and malunggay. So pwede tayong tumira nung kahit isang kutsara. Pampatibay, resistensya. Baka mahaba ko yung mga bata. Buti na lang kahapon natulog sila sa kabilang kwarto sa room ni Chichi. Pagising ko ng madaling araw, ako nag-iisa lang pala ako. Katulog kasi ako ng maaga. Iniwan pala nila ako. Doon sila nagsiksikan kasi doon din si Mama Beth natutulog. So ayun, I'm happy dahil may ulang na tayo mga farmer yan. Kinakabahan din po ako kasi kita nyo naman po nung dumating parang medyo humina Nung dumating sila at hinuhulog namin ni Kongkong, si Kongkong ba, parang mga matatamlay dahil nga masyado po silang malalaki. Na ano din sa biyahe, kahit sabihin mong kinondisyon ng maigi yun, di ba?
Yun po kasi huli din yun sa ilog, kinokondisyon lang ni Sir Jeff. Kung napanood po ninyo yung kanyang vlog, finiture siya sa agri ata. So ayun, yun naman ay binibili nila. Tataka siya, Arayat daw, nakakarating siya. Ibig sabihin may ulang talaga sa Arayat, ano, sa Pampanga River. O, binibili niya. Dati nga 10 pesos, naging 20 na eh. So tumaas na, wow. 300 pieces lang yung ating pinakawalan. Ayan, kain lang kayo mga kaibigan. Shoutout pala kay Ate Victoria. Yung binigay niya pong ano, niyog, dito natin itatanim yun te. Pagka may ano na, may tambak na dyan. So, dyan natin ilalagay. Ilang piraso lang naman yun siguro. Mga, and then sa gitna, yun, mga avocado, di ba? So, mga itatanim natin dyan. Ano pa tayong gustong itanim eh. Kailangan ko yata ng ano. Dito na lang kaya siguro tayo magtanim, ano. Lalagay din tayo ng ilang puno ng mulberry dyan para may napipitas-pitas din po yung mga bisita, kasi medyo naubos na po yung mulberry natin. Pero titingnan ko muna yung bunga ng mulberry nito na nakuha natin kay ate, kay tita, kasi baka mas maganda ang variety nun. Ayun na lang po ang paramihin natin, kasi yung sa amin maliliit eh, pero depende nga naman sa lupa siguro. Medyo maliliit. Nasaan na sila? Yung mga maliliit, ayan na, nandiyan kumakain ng fry mash. So mga salubong sila sa tubig talaga, no? Yung mga ayungin. Today is October 15. Ayan, October 15 na po. At ang bilis ng panahon. Shoutout pala kay Brother Stan Ruiz. At sa October 18 may pinapabati si ka-farmer Gilbert Cuevas at si Ate Alma. Yung biyanan niya daw pong lalaki na pumupunta dito, 82nd birthday. Basa ko lang yung message, so batiin na lang natin pagka ano, kalimutan ko yung pangalan. Si Lalet Tay ba? Tatay Tay. Ayan, '82 years old. So busog na busog po ang ating mga tilapia, mga ka-farmer. Dami natural na pagkain, ano. Yung ano nga doon, yung sa kabila, yung tawag dito, ganito kasi ang season na gustong gusto nila, yung mga duckweed dyan. Ano po yan, napakabilis din kumapal, nag-triple o double sa loob ng 3 days. In 3 days time, pag maganda ang environment, maganda ang temperature, mataba ang tubig, kaya po nilang mag-double in 3 days. Ganun po kabilis ang duckweed. So syempre, kahit sabihin mong ano, hindi sila makapag double up kasi kinakain nga ng mga tilapia natin, pero natatalo pa rin eh. Parang kumakapal kasi. Yan, natatalo pa rin po yung tilapia. Ibig sabihin na uunahan pa rin sila, which is good naman. Kasi kung ano yan, ubos na yan. Siguro dahil pinakakain natin ng feeds din, kaya hindi din nila nauubos gaano. Syempre hati yung pagkain, ano. So yun ang kwento. Umiinit na naman ang ating GoPro. Talagang ano talaga ito, umiinit. Sana mapunta dito yung mga maraming. Hindi ko na po nakita yung mga ano natin fingerlings na maliliit. Lilitaw na lang bigla yun, maliliit pa. Kasi hindi ko nakikita dito dapat naandito sana sila, kukumpulan. Maganda sana. Ang kinaganda naman yung mga ayungin na andyan din kumakain. Sanay sila sa feeds, diba? Para naman mabilis-bilis lumaki. Malay mo yung mga nabili natin nabansot na po yun. So yung new generation, mga anak nila, yun naman ang mabilis lumaki dahil
napakain natin from ano, di ba, fry hanggang fingerlings. Ni-expect ko dito ko makikita yung ulang, hindi pala. Sabi ni Papa Yam na andun daw sa taas nga yung iba. Siguro bumaba lang po siguro, kaya naandun na sa ano. So, ibig sabihin baka mamaya makalabas doon. Ay, excuse me, grabe, parang binabayo yung aking dibdib ah. Ayan na muna tayo. Ayan, grabe pala ngayon ang influenza. Thailand matindi rin, parang hindi natama, hindi ata nakuha yung ano baka hindi po nag-match yung bakuna ngayong taon. Minsan ganun eh, may sinasabi silang hindi, kasi parang ano lang nila yan eh, ina-anticipate lang nila which kind of ano virus, parang ganun. Parang hindi nila nakuha yata, kaya marami po ang tinamaan. Buhos na natin to, konti na lang naman Ay, ayan na. Tingnan nyo yung walang mahogany, gumanda Dito wala pong nakakain yung ano, doon ang marami. Bihira, ayan na. Siguro dahil malapit doon yung mga ano ng baka, doon po yan yung mga beetle. Diyan pala sa kabila ang daming baka Opo, patay tayo. Gusto kong makausap si Dodong, hingi ako ng mga cow manure. Yun. Ay, tingnan nyo yung ano, yung duckweed dito, kumakapal, di ba? Dapat na kumukunti yan pero mas kumakapal po ayan kita nyo, mas kumakapal siya. So okay lang naman, kasi naandito yung pagkain, may oxygen naman sila doon sa kabilang side. Ay, siguro nagpapakain kasi tayo, pero kung wala yan, maubos agad yan. Kagaya ng ginagawa natin, diba, na dati puro wild lang, pero ngayon nga dahil gusto natin sana makaharvest ng mas malalaki kaagad, ay papakain tayo, pero konti-konti lang, matipid naman po sa pagkain. Lalakas na ng ano nila. Tingnan nyo bago tayo magtapos, may babatiin lang pala tayo. Ayan, happy birthday daw po sa anak ni Mark Angelo Panday from Mami Estrella Panday. Ayan, hello po sa inyo, maraming salamat sa suporta. At happy first birthday daw po kay Rowan Cielo Mempin. Wow. Kasil sa October 20 pa. Ayan, October 20. And happy 62nd birthday daw po kay George Aratia Mempin sa October 24 naman, from Ma'am Gemma Mempin and family. Tapos Farmer Gilbert Cuevas, ayan October 18, happy Daddy Fred pala, ayun, Daddy Fred Havillonar. Ayan, Daddy Fred, hope to see you again, at happy birthday po sa inyo. October 18 naman yan. Thank you. Shout out kay Ate Mer. Ano naman ang marites niya? Ayun, magpa-check up daw at uso nga naman ang flu. Kaya naman yan ng oregano, te. Alam nyo ba, knock on wood, wag naman sana mangyari, no? At 45 years old, hindi pa po ako na-admit. Awa ng Diyos, malakas naman po yung katawan natin, hindi pa naman po ako na-admit. So ayun, sana tuloy-tuloy parang hindi ko po yung hospital kasi talaga So ayun, naalala ko nung tinuli ako San Lazaro Hospital, yun lang last na ko sa hospital, pero hindi naman ako na-admit nun. Pero ayun nga, hindi ko pa naman naranasan na sana wag naman knock on plastic pala ito, patay tayo dyan. So ayun, hanggang dito na lang po mga farmer, at ako yung magpapahinga na muna, at magandang buhay.